Narito naman ang sulyap sa iba pang mga balita. 7 sasakyan sa Goa, Camarines Sur inararo ng isang truck. Base sa investigasyon, nasira ang preno ng truck. Ipinilit ng driver na ibangga ang truck sa poste ng kuryente pero bago niyan, natumbok niya ang 3 tricycle, 2 motorsiklo, isang pickup truck at isang kotse. Sugatan ng ilang pasahero ng mga nabanggang tricycle. Nasira rin ang tindahang nakatayo malapit sa binanggaang poste. Nangako naman ang may-ari ng truck na sasagutin niya ang pagpapaayos ng tindahan at pagpapagamot sa mga biktima. RCBC Makati Branch Manager Maya Deguito kinasuhan ng Anti-Money Laundering Council ng paglabag sa Anti-Money Laundering Act. Kaugnay yan ang paglilipat ng 81 milyong dolyar na pera galing sa Bangladesh Bank noong nakaraang buwan. Kasama sa kakasuhan ng AMLC ang 4 na gumagamit ng peking pangalan. Sa kanila kasi inilipat ang pera na kalaunay inipon sa iisang bank account na nakapangalan sa Filipino-Chinese na si William Go. Pero si Go hindi kasama sa kinasuhan ng AMLC. RCBC Branch Manager na si Maya Deguito tumangging sumagot sa ilang tanong ng mga senador sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang presidente ng RCBC na si Lorenzo Tan inaming dumaan sa kanila ang pera pero itinangging sangkot siya sa mga transaksyon ni Deguito. Dumalo rin sa pagdinig ang remittance company na katransaksyon ng RCBC. Ayon sa kumpanya, iniutos sa kanila ni Deguito na ilipat ang pera. Inilagak ang mga ito sa 3 magkakahiwalay na recipient. Kabilang dito ang isang Wei Kangshu na wala sa pagdinig kanina. Giit ng abogado ni Deguito, walang kasalanan ng kanyang kliyente at napag-utusan lang siya ng mga matataas na opisyal.